What's up mga kabubi? Tara, movie review tayo ng Mortal Kombat 2. Nakakalabas lang ngayon sa cinema, no? Kung di nyo pa napanood, maya ka na. Balik ka na muna dito. Panoorin mo muna. Kung okay lang sa'yo ma-spoil, tara sige, dito ka lang. Spoil na kita ngayon. Namatay si Johnny Cage. De, biro lang. Hindi namatay si Johnny Cage. Pero ayun, tara. Simulan natin dito sa umpisa, no? So ayun, yung story nagsimula doon sa childhood ni Kitana, no? Kung paano sila na-conquer ni Shao Kahn. And then yun nga, natalo ni Shao Kahn yung tatay ni Kitana, kaya siya na yung naghari dun sa mga Edenian. So sa settings pa lang nung intro na yun guys, medyo nahulaan ko na na baka si Kitana yung tatalo kay Shao Kahn sa ending. Which is, tama nga yung hula ko. Magigets mo naman siya agad no, kung ano yung siniset up nung intro. Kasi doon pa lang sa look na binigay nung batang Kitana kay Shao Kahn, yun na yung message niya na parang maghihiganti ako sa dulo. Kaya ayun, kaya nahulaan ko na baka siya nga yung tatapos kay Shao Kahn sa dulo. And then also, yung trailer din, nakita naman natin na naglaban din si Kitana at si Shao Kahn. Kaya ayun, madali lang siyang mahulaan. Sa settings pa lang ng intro, yun nakagad yung dating niya. And then all throughout the movie guys, dito ako nagalingan sa pagka-balance nung character spotlight, Kasi alam naman natin sa first movie, yung ending, si Johnny Cage yung tinis nila, diba? And then yung teaser and yung mga trailers nitong second movie, si Johnny Cage yung binida. So ayun, napaisip ako dito nun kung si Johnny Cage ba yung gagawin nilang bida o si Liu Kang. Kasi kahit although tinis si Johnny Cage sa ending nung 1 and excited nga tayo mga fans na makita si Johnny Cage, para sa akin, gusto ko pa rin si Liu Kang yung maging bida Kasi sa games, di ba, si Liu Kang talaga yung main character natin sa storya. Kasi nga, chosen one natin si Liu Kang, di ba? And then, doon ako nagalingan sa pagka-balance ng spotlight ni Johnny Cage. And then, all throughout the movie, feeling ko pa rin si Liu Kang yung naging main character natin. Kahit na naka-spotlight siya kay Johnny Cage. Ang galing nung pagka-balance na yun. And then ayun, full action pack yung movie, super sulit and busog ka talaga sa action. And yung facing niya, medyo sobrang bilis nga lang. Kaya parang magulo. Kaya kung hindi mo pa napanood yung part 1 and wala kang idea sa Mortal Kombat, wala kang maintindihan dito sa movie na to. So ayun, halos lahat ng fight scenes, sulit siya. And may ilan lang din na katulad nung kay Jax and Jade, and then yung kay Sonya and Sindel, medyo hindi ko nagustuhan. Ang nagustuhan ko lang dun yung stage na patusok, diba? Sa parang dapit sa game. Yun lang, medyo cool na may mga patusok na lumalabas-labas. Pero yung buong laban nila, hindi ko nagustuhan masyado. Hindi rin pinakita yung power si Sindel, yung sa buhok, yung sigaw lang. And then yun nga, yung kay Jax and Jade, medyo malamya yung laban nila. Tapos yung first fight ni Johnny Cage versus Kitana, si Kitana okay yung galaw doon. Pero yung buong fight scene nila medyo laylay para sa akin. Kung i-rate ko yung mga fight scenes dito guys, ang para sa akin pinakamaganda yung kay Liu Kang and Kung Lao. Yun talaga yung pinakamaganda. Ito yung fight scene na nahuli ko yung sarili kong nakangiti sa sobrang tuwa. Medyo madrama. Pero ayun, yung sunod, Scorpion versus Noob Saibot, tsaka yung si Kano and si Johnny Cage andun, Silang apat nandun. And then at the end, sumali si Jade. Tapos pangatlo ko dito guys is yung kay Shao Kahn versus Liu Kang sa ending. Yun, super sulit din. So yun yung top 3 ko. Pero kung tatanungin nyo pa ako na isa pa, sasama ko dito yung kay Shao Kahn versus Cole Young. Yun talaga, sulit din yun. Maganda rin yung laban nila And yung stage na yun, alam ko sa game yun Sa MK2 ata. And actually, kung hindi nakapag-cheat code si Shao Kahn nung time na yun, natalo siya kay Cole Young Pero sa tingin ko doon, nag-chill-chill na lang si Shao Kahn Kasi alam naman niyang immortal na siya, hindi na siya mamatay Kaya wala siyang pakailam. And then yun nga, natalo si Cole Young, di ba? And namatay. Hindi ko masyado nagustuhan yung pagkamatay ni Cole Young kasi mabilis. Bigla na lang minaso sa ulo, Parang walang silbing character ba? Okay, may magsasabi dyan. Talaga naman walang kwenta si Cole Young. Hindi naman character sa Mortal. Okay, ito guys Ako no hate on Cole Young Pero kasi siya yung main character natin sa 1 Kahit na hindi siya part ng Mortal Kombat na inintroduce lang siya sa part 1, malaki yung part niya doon sa part 1. So para sa akin kung nakinig nga sila sa fans na pinatay si Cole Young, tinanggal sa part 2, pero sana kahit binigyan siya ng heroic moment Kasi medyo pangit kung napanood mo yung 1 and then sa 2. Parang, Parang ganyan yung reaction mo, di ba? Sa pagkamatay niya. Nung pinanood ko nga to sa cinema, marami ding audience na nag-gasp. Alam mo yun? Napag-ganon sila malakas. So, tingin ko itong mga audience na to is yung audience lang sa movie. Hindi nila alam yung sa game Kaya ganun naging reaction nila. So, minahal nila yung character ni Cole Young. Kaya para sa akin, sana binigyan nila ng heroic death yung pagkamatay ni Cole Young. Ako naman sa first movie, kahit na hindi ko naman nagustuhan yung character ni Cole Young, hindi naman ako nag-hate. Kumbaga, masaya lang ako na nagka-MK movie tayo. Masaya na ako doon. Kasi kung ako tatanungin, hindi ko rin nagustuhan na siya yung main character natin doon sa part 1 Gusto ko si Liu Kang Kaso, yun nga, naging sidekick si Liu Kang.
parang ang hina nung character niya. And then dito sa part 2, nag-glow up siya, no? Sobrang lakas ni Liu Kang dito sa part 2. And then yun nga, gaya na sabi ko kanina, 'di ba? Ang ganda ng pagka-balance. Kahit na si Johnny Cage yung spotlight para sa ating mga audience dito sa movie na to, si Liu Kang pa rin yung feeling kong naging main character natin eh. Kaya sobrang saya ko sa movie na to. And sa mga bago nating actors na gumanap sa mga bago nating characters dito, ang galing nila lahat. Lalo na kay Kitana, Adeline Rudolph. Superb. Wala akong masabi. And ang ganda niya rin. Si Jade okay din. Kaya lang, yun nga, yung buhok lang yung problema, no? Sana sa next movie magka-buhok na si Jade, di ba? And then si Shao Kahn. Woo! Super sulit ng Shao Kahn. Itsura ng Shao Kahn natin dito sa movie, super sulit. Yung intro pa lang nung itsura ni Shao Kahn, oh my goodness, natuwa na ako dun. Okay guys, try score na natin tong movie. Okay, ayan, sa drama, bigyan ko to ng 2. Kasi actually yung kay Kung Lao tsaka kay Liu Kang lang naman yung medyo may drama dito na mabigat, na effective. 'Di ba? And also, hindi rin nila na-build up yung love interests natin dito sa movie, ano? Sila Sonya and Johnny Cage, si Liu Kang and Kitana, ano? So ayun, kaya konti lang yung drama natin dito. Inabangan ko rin dito guys yung love team ni Kitana and ni Liu Kang, ano? Kasi bagay sila, si Adeline Rudolph and si Ludi Lin. Yung itsura nila bagay talaga maging love team eh. Kaso wala. And then sa comedy, madami din comedy dito eh. Bigyan ko nga to ng 4. Si Kano tsaka si Johnny Cage. Ayun, si Kano pala, ano? Hindi ko na-mention kanina. Yun lang din comment ko dito, mas nakakatawa pa rin si Kano kaysa kay Johnny Cage. Pero dapat kasi, di ba, mas nakakatawa si Johnny Cage kaysa kay Kano. Ang galing kasi nung actor nung, si Kano eh. Si Josh Lawson, ano? Talagang parang natural sa kanya yung pagka-Kano. And then, action, bigyan ko to ng 4.5. Kasi may ilang ding actions, tulad nga sabi ko kanina na medyo suspense, bigyan ko to ng 4. And then horror, bigyan ko rin ng 4 or maybe 3.5. Yeah, 3.5 lang. Or 3. Yeah, 3 na lang, 3. And then, satisfied ba ako in general? Para sa aking MK fan, super sulit siya. Bibigyan ko to ng 4. Hindi siya perfect. Super sulit pa rin. Pero ayun, 4 nga lang. Okay guys, yun lang movie review natin ngayon dito sa Mortal Kombat 2. Ikaw, as a fan of Mortal Kombat, anong experience mo dito sa movie na to? Kwento mo naman. And as a movie goer lang na walang alam sa Mortal Kombat, anong experience mo sa movie na to? Comment mo naman dyan below. O paano, ingat lagi.